Sa malalayong kabundukan ng Ifugao Rice Terraces, may nabuong pangarap mula sa isang batang dalaga na si Tansy. Pang-anim sa 8 magkakapatid na pinalaki ng single mom. Yung father ko po is namatay ng maaga. Yung mama ko na lang po yung nagtataguyod sa amin. So since marami po kaming magkakapatid, we are 8 siblings in the family, medyo mahirap po para sa mama ko na itaguyod niya kami. 7 taong kumayod ang nanay ni Tansy bilang caregiver sa Dubai. Pero dahil na byuda, napilitan siyang bumalik ng Pilipinas. Dahil nga wala na yung papa ko, bumalik na siya para siya yung mag-alaga sa amin. Siguro yung sacrifices na ano ng mama ko is yung pagbalik niya galing abroad para sa amin kasi wala nang magbabantay. Pagbalik sa Ifugao, naging tour guide sa barangay Hongduan ang nanay ni Tansy. Ang masasayang lugar sa Rice Terraces ang mistulang nagtakip sa malungkot nilang buhay. Given na madami kami na magkakapatid, hindi po enough yung kita ng isang tour guide para sa amin. Ang kita lang naman po ng tour guide, depende pa yun or seasonal kung madaming pumupuntang mga foreigner or bisita. Sa kabutihang palad, nakapasa si Tansy sa Ifugao State University o IFSU. Libre kasi ang matrikula sa universidad. At para malabanan ang kanyang anxiety at pagiging overthinker, nagdesisyon si Tansy na mag-enroll sa kursong psychology. Pag kasi yung isang tao ang daming iniisip, 'di ba? Ang ginagawa niya is ina-isolate niya yung sarili niya, nilalayo niya yung sarili niya sa mga tao. So since nag-psychology nga ako, nalaman ko na to overcome or para ma step by step na ma-solve mo to, you have to engage yourself sa mga ibang tao. So, yun yung ginawa ko po, ay naganap po ako ng kaibigan, totoong kaibigan. Ang kahirapan sa buhay ang nagdulot kay Tansy ng depresyon noon. Pero ginamit rin niya ang kalungkutang ito para paghugutan ng lakas, lalo na para sa kanyang ina. Yung struggle ng mamay ko, tinignan ko yun as a motivation. Yung paghirap, hindi ko siya tinake as discouragement. Instead po, ginawa ko siyang motivation para na rin po makabawi sa mama ko at sa tumutulong sa akin. Nagpursige si Tansy sa kanyang pag-aaral ng psychology at sa unang taon niya sa IFSU, dumating sa kanyang buhay ang isang magandang biyaya. Naging qualified si Tansy na makakuha ng tertiary education subsidy mula sa Commission on Higher Education. So, aside from free tuition na sila yung nagbabayad ng tuition, nagbibigay din po sila ng pera per sem which is 10K. And ang naitulong pa po ng CHED or TES is nag-open sila ng opportunities through seminars and entrepreneurship. Dahil sa scholarship na natanggap ni Tansy, naibsan ang pag-aalala ng kanyang ina pagdating sa gastusin sa pag-aaral. Malaki rin ang pasasalamat ni Tansy sa Diyos dahil sa mga blessings na patuloy niyang tinatanggap. Yung prayers po, malaking bagay siya para sa akin kasi alam ko sa sarili ko na while I'm praying is yung family ko din po is nagpe-pray, which give me more motivation. Kahit alam ko na nag-iisa ko, they are with me through prayers, Mom. Nagpapasalamat po ako sa IFSU sa opportunities and pagtulong sa akin para maisakatuparan ang mga pangarap ko din. Sa CHED po, nagpapasalamat po ako kasi dahil sa kanila hindi ko na kailangang isipin yung mga bagay-bagay kasi andyan sila para tulungan ako. Sa likod ng bawat scholarship ay kwento ng sakripisyo, panalangin at walang sawang pag-asa. Ang misyon ng IFSU at ng CHED ay hindi lamang ihatid ang edukasyon na abot kamay, kundi edukasyong ramdam sa puso na nagiging tulay sa mga pangarap ng bawat anak at magulang. Dahil sa IFSU at CHED, hindi lang edukasyon ang kayang makamit, kung hindi, pati na rin ang kinabukasan, dignidad at ang paniniwalang may karapatan ang bawat isa na maging matagumpay sa buhay.